Hello guys! Kumusta kayo? Ako na naman to si Nathaniel. At sa video ito, pag-uusapan natin yung mga documents, yung mga bagay-bagay na kailangan yung gawin pag nakarating na kayo dito sa Spain. Lalong-lalo na sa mga student at saka sa mga iba na rin mga Pilipino, no? Depende sa purpose ninyo pag bagong dating kayo dito sa Spain, ano ba yung mga first ninyong gagawin? So let's say for example, galing ka ng Philippines, tapos na-approve na yung visa mo. Pag nakuha mo na yung visa mo, syempre magbubook ka na ng flight, no? Going to Spain. And welcome to Spain. Ayan. So, pag nandito ka na sa Spain, ano yung mga una mong gagawin? Syempre, kailangan mo ng matutuluyan. Or saan ka ba matutulog? Kung meron kang kamag-anak dito, friends or kakilala, mas madali siguro yung magiging buhay mo, no? Kasi meron ka na mapupuntahan. Kung wala naman, ano ba yung mga, saan ka ba pwedeng pumunta? So, sa mga friends ko at saka sa mga kakilala ko din, pwede kang mag-book ng temporarily, no, ng Airbnb. Let's say, for example, sa city center ng Madrid. And then, habang nandun ka sa Airbnb, pwede kang maghanap naman ng matutuluyan mo. It's a bit expensive din, pero you try na lang siguro to look for cheaper accommodation through Airbnb. Yung iba naman, ang ginagawa nila, nag-stay sila sa mga hostels. Yes, meron din namang mga hostels dito sa Madrid. Kung maganda yung rate nila, mga 15 to 20 euros every night. Ayan. So, let's say 1 week initially. And then pagkatapos nyon, baka pwede yung extend or kung maswertehan yung makakahanap kayo. So first, syempre, ang kailangan mo hanapin dito again is accommodation. So saan nga ba pwedeng maghanap ng accommodation dito sa Spain? Ang number one po pagdating sa app is Idealista. Ayan. Meron din naman yung mga ibang mga app like yung mga pang estudyante, no? Pero ang mas common talaga is Idealista. I think yung Idealista is like mas common siya within Iberian Peninsula. Okay? So, tip lang pala, pag nakahanap kayo ng accommodation sa Idealista, wag na wag kayong magbibigay ng pera hanggat hindi kayo nakaka-move dun sa piso or apartment nyo kasi marami ding mga scammers dyan. Okay? Siguro ang pangalawa is word to mouth, boka-boka. Word of mouth, ayan. So, pwede kayong lumabas, makipagkwentuhan, maghanap kayo. Let's say, for example, mapunta kayo sa small pueblo, pwede kayong mag-ask sa mga tao, no? Sa mga tao sa mga restaurants, sa mga supermarkets, or sa mga small shops, or kahit yung mga nasa bus station, yung mga ganun. Makipag-usap lang kayo. Plus points nyo na pag magaling kayo or marunong kayo mag-Spanish, syempre. Minsan, marami din nagpapaskill sa mga poste, pero I think hindi siya ina-allow dapat talaga, no? Sa mga bus stops, may naman nagpo-post ng mga vacancies sa mga piece or apartment, okay? And then another one is through Facebook. Sa mga Filipino Facebook Spain groups, maraming mga nagpo-post ng mga piso na available na mga rooms dito sa Madrid, ganyan. Yung iba, meron ding bed spacers, yes. Parang sa mga Pilipino lang ata, mas uso yung mga bed spacers na 2, 3, or hanggang 4 kayo dun sa isang room. Normally naman ng ganyan is yung may-ari na is either Filipino or yung parang nasa kontrata, no, is Filipino na din. Okay? Pag naghanap pala kayo ng piso, usually may naghanap or nag-ask yan ng deposit. But then again, sa akin, kung magbibigay ka ng pera, dapat nandun na kayo sa piso para mas safe or mas sigurado. Ayan. Pagdating pala sa piso, guys, kailangan yung maghanap ng piso na at least mabibigyan kayo ng empadronamiento. Yung empadronamiento na document is nagpapatunay na dito ka nakatira legally. Kasi yung empadronamiento is marami siyang purpose. For example, mag-apply na kayo ng card ninyo, resident card, kailangan nyo ng empadronamiento. But this year, parang nag-stop sila for students lang, ha? Parang it's okay for students na walang empadronamiento, no? And then, yung empadronamiento, nagiging basis din yan na kung gaano na kayo katagal sa Spain. Kung meron kayong plan eventually na mag-apply for, let's say, larga durasyon or nationality, kailangan nyo ng empadronamiento. Ayan.
one of the requirements po yan, okay? So let's say for example, nakahanap na kayo ng matutuluyan or accommodation. I think siguro ang number 2 is SIM card. Well, actually, ang SIM card, kasi pwede mo nang kunin dun sa airport, no, before the accommodation, or pwede rin para mag-order ng electric SIM or eSIM. Pero sa akin, kung magkukos lang siya ng complications, wag na, kasi madali lang naman kumuha ng SIM card dito sa Spain na, ayan. May nagbibigay yan ng mga, let's say, parang mga, ang tawag dito, mga promos, kung gusto mo ng mas maraming gigabytes. Meron din ano ng parang line, ang tawag doon, prepaid, ganyan. So sa airport, pwede na kayong kumuha doon, pero hindi ko lang alam kung advisable or mas mura ba siya or mas mahal. Siguro ang kunin nyo is like yung 1 month muna or yung parang mag-top up lang kayo doon, no? Kung gusto rin niyo, pwede kayong pumunta sa El Corte Inglés. Yun yung parang counterpart ng SM, El Corte Inglés. Yun yung parang pinakamalalaking ang tawag dito, chain of super malls or mall dito sa Spain, no? El Corte Inglés. Ayun, color green siya, something. And then, what else? Well, yung El Corte Inglés pala, pwede mo siya mahanap anywhere, no? Pag nasa Sol ka, meron dong isa, sa Callao, or malapit sa Gran Via, meron ding isa doon. Nasa Calle Preciados, malapit sa Sol, or sa Jollibee, yun, meron din doon. Ano pa ba? Sa mga locutorio din. Yung mga locutorio is yung mga parang pwede kang magpa-photocopy doon or mag-send ng pera. Nagbebenta rin sila ng mga SIM cards. Locutorio. Ayun. So kung meron ka ng SIM card at saka accommodation, ano bang next na kayo na importante rito? Pwede nyo nang i-alternate itong mga susunod dito, okay? Para sa mga nandito sa Madrid, kailangan nyo po, or even sa ibang regions, para mas cheaper yung transportation. Para sa mga taga Madrid, color red yung transportation. Dapat meron akong example. Paano makukuha yung transport card dito sa Madrid? Merong mga metro stations, yung mga subway nila, na pwede kayong pumunta doon na walang appointment or yung tinatawag nilang cita or cita previa. So, pwede yan sa Metro Sol or subway sa Sol, Metro Sol, at saka sa Metro Plaza Castilla. Hindi ko lang alam sa iba kung meron din. Ayan. Or kung gusto mo naman, pwede kang mag-book ng appointment bago ka pumunta, no? Sa mga sa stations nila, and then you can select kung saan ka pupunta. Pupunta lang kayo sa crtm.es. crtm.es. Doon na kayo mag-book ng inyong ang tawag nito, appointment. Ang alam ko merong fee for the card, 5 euros kung hindi ako nagkakamali, at kailangan nyo ang inyong passport. Ayan. So mas cheaper talaga siya itong card na to na pwede na din yung magamit sa tram, sa metro, sa bus, at saka sa cercanías. Depende kung anong kukunin nyo yan. And even sa mga ibang regions like País Basco or Barcelona or Valencia, alam ko meron sila mga ganyan. Okay? Next siguro is pag medyo matagal-tagal na kayo dito, nakaset na kayo, no? Pag nakapunta na kayo sa bahay nyo, ganyan. Kailangan yung mag-set ng appointment para sa inyong resident card. Kasi halimbawa kung naka-student visa ka, nagaling ka ng Pilipinas, ang ibibigay sa inyo niyan is 90 days or 3 months. Yung validity ng visa. And then pagdating mo dito, kailangan mo siyang mag-apply or kumuha ng TIE, tarjeta, identidad extranjero, yung card or resident card, temporary resident card. Yung sa visa pala nyo guys, normally nandun na yung NIE or yun yung numero de identidad de extranjero. Set siya ng numbers, alphanumeric. Normally nag-i-start siya ng isang letra and then mga numbers and then mag-end sa letra. Yun yung NIE na makikita nyo sa student visa. So, yung iba, meron na silang NIE pag nakuha yung student visa sa Philippines. Yung iba naman wala. So kung wala kayong NIE, kailangan nyo mag-ask ng NIE dito sa police stations. The nearest police stations dito sa Madrid or dito sa Spain. Kung meron naman na wala ng problema,
mag-book na kayo ng appointment. Yung iba, wala ng appointment sa mga police station or yung extranjeria. Doon kayo kukuha ng appointment. Pumunta lang kayo sa sede.administracionespublicas.gov.es. Again, sede.administracionespublicas.gov.es. Pwede nyo i-select yung mga extranjeria office na malapit sa inyo. Mag-set na kayo ng time. At saka, meron ding mga requirements ito. Paki-check na lang sa website nila, no? Sa mga requirements, ang natatandaan ko, yung kontrata ninyo, empadron, yung iba hindi nila kailangan ng empadron, photo, yung form, parang EX00 yun. Paki-check na lang po yung website, sedep.administracionespublicas.gov.es. Kailangan din yung mag-pay ng tax. Pwede yung bayaran yung tax dun sa mga bangko. Pwedeng in a person or dun sa kanilang mga machines. And then, ano pa ba yung kailangan? Parang yun lang ata. So, yun lang. So, at the day of the appointment, dapat puntahan nyo lang. Sa Madrid, after 30 days, makukuha nyo na or pwede nyo nang i-claim yung card ninyo. Ayan. So, yung card na to, pwede nyo gamitin to travel within Schengen areas at saka sa mga countries na libre ang travel pag meron ka ng visa or resident card. Okay? And then, sa mga ibang, nagre-require din sila ng Certificado de Antecedentes Penales. Ito yung counterpart ng NBI sa Philippines. So, punta lang kayo sa Bolsa 8 Madrid. Malapit po yan sa Puerta del Sol or sa Sol. Meron yung fee na 3 euros and 50 cents. Hindi ko lang alam kung may update na or may change yan. Kailangan yun dito ng appointment. Pupunta kayo sa citaprevia.mjusticia.gov.es. Again, it's citaprevia.mjusticia.gov.es rather. Dito, normally, ang kinukuha talaga is yung Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual. Kailangan nyo itong document na to, lalo-lalo na sa mga schools kasi nire-require nila to. Again, it's Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual. Ito yung dokumento na nagpapatunay na wala kang ginawang something, no? Particularly sa mga bata. So again, yung NBI nila, Certificado de Antecedentes Penales. Ito yung may cost na 3 euros and 50 cents. Yung Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, libre po yan. Ayan, wala kang babayaran na fee. Ano yung na-expect nyo doon? So normally, pag nag-set ka nag-book ka ng appointment, mag-email sila. Meron doon yung parang localizador or yung kodigo. So pagpunta mo sa Bolsa 8, malapit sa Puerta del Sol, ilalagay mo lang yung parang set ng letters or numbers. May numbers ba yun? Doon sa kanilang parang machine. And then, lalabas na yung turn mo doon na parang, okay, pupunta ka doon sa table A1 or B1, yung mga ganyan. And then, pagdating mo doon, pag nandoon ka na sa officer, sa harap ng officer, in less than 5 minutes, may piprint na yung document. Ganun po siya efficient or kabilis, ka-convenient, no? Unlike sa Pilipinas na parang mag-aantay ka pa ng ilang days or ng hours, mabagal. Kumbaga, dito mabilis. Yun yung isang maganda. Kung ikaw naman ay hindi pa marunong mag-Spanish, saan ka dapat pupunta or paano mo mai-improve yung Spanish mo? Well, kung yung mga kasamahan mo dun sa bahay is mga Espanyol or mga Latino, ma-practice mo yung Spanish. But if not, struggle is real. Ayan. So, pwede kayong pumunta sa first na recommend ko sa Ayuntamiento. Ang Ayuntamiento is yung town hall nila. Ayan. Or City Hall. Doon kayo pupunta sa Ayuntamiento. Meron silang mga programs yan, mga scheduled classes for immigrants. Normally, mga basic level lang to. I think libre to mga to. Ayan. And I think at the end of the course or yung study, magkakaroon kayo ng parang magbibigay sila ng certificate ninyo. Kasi halimbawa mag-work kayo dito, yung iba nagre-require sila ng basic level ng Spanish. Ang hirap kasi pag wala kang alam sa Spanish, talagang, ayun nga, struggle is real. Ayan. Aside from Ayuntamiento, meron din mga nagpo-post sometimes sa mga Filipino groups. So, merong language exchange or
may minimal fee or meron din yung talaga nagpapabayad, ayan. Pwede rin kayong mag-join ng mga language exchange or intercambio de idiomas. Meron yan usually sa mga Erasmus students or sa mga other language assistant din or auxiliaries de conversation. Another one, pwede kayong, if you want naman, pwede kayong magbayad dito. Parang it's not expensive naman. Dito sa EOI or yung tinatawag nilang Escuela Oficial de Idiomas, marami po silang mga branch. Again, EOI, Escuela Oficial de Idiomas. Ayan. Pero parang normally dito, nag-accept sila ng mga students around September or earlier than that, June, July, or August. Kaya. So, dito kayo mag-enroll sa Escuela Oficial de Idiomas. Meron ako dating kakilala na dyan siya nag-aral at yung pag-renew niya ng kanyang resident permit is gamit itong Escuela Oficial de Idiomas. Kasi pwede rin kayo guys na magkaroon ng ang tawag nito, resident visa through studying Spanish dito sa Spain. Ayan. So, pero parang merong certain hours to, meron ding requirements kung ilan dapat yung oras na kailangan yung i-study, syempre. Ayan. Ano pa ba? And then, yung insurance naman, pag kayo ay language assistant, kasama na yun sa insurance, which is makukuha nyo normally yung card ninyo sa first week ng school classes ninyo. Ano pa yung mga questions ninyo? Photo, kung halimbawa nakalimutan yung magpa-picture sa Philippines, normally sa mga metro nila, sa mga train station, merong photo booth. Na-try ko din yan once. Meron din yung mga extranjeria office or mga embahada office na merong mga photo booth. Ayan. Or, cheap din lang naman mapapicture. So, meron din naman mga, ang tawag nito, mga photo shop or stores dyan. Okay, so ano pa ba yung mga documents na kailangan? Kung kayo ay nasa Spain na or let's say magta-travel from the Philippines, you can comment down below at kung meron akong mga documents na importante na sa tingin ko, hindi ko na cover, you can comment down. You can go and visit our comment section. Ayan. Don't forget also to share this video sa mga Pilipino na first time pupunta dito sa Spain at hindi pa nila alam kung ano yung kanilang mga gagawin. For example, you can share this video and I hope that this video has been or will be informative for you guys, okay? Don't forget to hit the thumbs up button and don't forget to hit the subscribe button. Ayan. So, ayun lang. Kung mayroon kayong question again, visit our comment section. This has been Nathaniel. Maraming salamat. You can also visit our playlist, Teaching English in Spain. And sana, marami pang mga Pilipino magkaroon ng opportunity and mahanapan tong opportunity to teach English here in Spain. Ayan. Maraming salamat from Madrid. Hasta luego.